Hello mga kabungis-ngis! Welcome back again sa ating reaction video. At eto, kukomenta na reaction lang natin tong video. Kanina, flag raising ceremony ng ating butihing mayor na si Mayor Isko Moreno. Ang ganda ng kanyang speech. Parang ang sarap magtrabaho kay Mayor Isko Moreno dahil lagi siyang merong malasakit sa kanyang mga tao. Panoorin na po natin ito dahil nga naku, mayayari kapag ito hindi ginawa. Dahil sabi nga ni Mayor Isko, sa department heads, kapag hindi pa sumweldo yung mga JO, kaya ayan mga JO natin dyan ha, sa September, you're fired. Panoorin natin to. Panoorin natin to ano ni Yorme speech. So, ang kabayanan nyo, matik na. Ilang araw lang, darating na yan sa mga ATM ninyo. I hope hindi nakasanla. Naalala ko pala, may mga nakakausap tayo dati na totoo naman talaga na sinasakla nila yung mga ATM nila dahil nga sa tagal din ng sweldo. Pero kay Mayor Isko Moreno, yung mga nakasama natin dati ng first na nanungkulan si Yorme, talagang binibigay talaga agad-agad yung sweldo sa mga tao, hindi napapaliban. Natawa ako dun sa hindi sinangla. Then, I'm just waiting for the Manila Health Department employees naman. In a matter of day or two, anantabayanan ko na lang. Sabi ko sa inyo, kahit Sabado, ayaw ko may nabibinbin na papeles. Kaya hanggat mari, kaysa naman humilata ako sa bahay, kung may nabibinbin pang si Yorme, no, talagang hindi mo makikitang nakahilata sa o kaya sa opisina, talagang lagi siyang gumagalaw, lagi siyang umaalis para tignan yung Maynila kung kamusta. Napakasipag na mayor talaga ni Yorme. Can't wait na balang araw, hindi natin masasabi sa pagiging naman presidente naman ni Yorme, kasi napakasipag niya talagang mayor eh. Ano pa kaya kung presidente, lilibutin niya talaga ang buong Pilipinas. Sana makasama tayo dun pagdating ng panahon. Tinitira ko na yan. Whether promotion, appointment, sweldo, PR, budget, lahat. Everything. I don't want to waste time because I know each and every one of you is doing good. So you inspire me. Lahat kayo nagbubuti, lalo akong ginaganahan. Lalo akong na-energize. Kaya sa inyong lahat, yung mga palang meron lang akong mananawagan, baka may kilala kayong JO. Yung check-in nila, nabubulok na. Kasi napapansin ko, yung mga JO na nakaraan, pinasweldo naman namin. Pero yung check-in, walang kumukuha. Baka taga North Cemetery yung taga South Cemetery yung mga na yun. Yung check-in nyo, nandiyan dyan. Kunin ninyo. Pinaghirapan nyo yan eh. Kung ayaw nila Yorme, ako na lang kukuha. Joke. Sayang naman. Pero hindi po pwede kukunin ng isang tao nakalagom. Sweldo mo yun eh. Sa lahat naman ng ayaw mong kunin, sweldo mo pa. Wow! Sana all. So, doon naman, sa mga ilang, I think, there is about, as per city administrator last night, may mga 3 pa o 4 na opisina na nasa accounting division pa yung inyong papel. Dala ng hinihintay ko I don't know. Si Yorme talaga nag-aantay dong sa pagpapasweldo, siya na nag-aantay kung yung iba't iba yan, ibang iba
Sa iba yan. Naku, baka nga ayaw pang pasweldohin yung mga tao na nagtatrabaho. Maybe you heard the news. Sabi ko, pag hindi pa sumweldo ang JO, itong Setyembre, sa opisina mo, you're fired. Oh. That's what I said. Why? Sarap to talaga, meron ka talagang masasandalan, meron ka talagang gobyerno na masasandalan, meron kang gobyerno na may malasakit, meron kang boss talaga na may malasakit, napakasarap niyan. Kung ikaw ay department head, bureau head, if you cannot care and show extra attention or some details of your function, basic function, to take care of your people, then there is no place for you to serve the people. Lapit-lapit nung nasa iyo, hindi mo maasikaso, hindi mo mabigyan ng panahon. Paano mo bibigyan ng panahon ang mamamayan? So there is no reason for those departments and bureaus to have it delayed. Dahil pag lumanding sa akin ng papel ninyo, ay, sumpain man ang langit, nakita ninyo. In speed of light, kahit gabi na, pinipirmahan ko. Dahil yung isang araw lang na ma-delay sa isang maliit na empleyado sa kanyang sweldo, ang takbuhan na nun kay Bombay. Totoo. O kaya isang araw lang ma-delay yung sweldo, utang na agad. Ang sarap kaya nung pag susweldo ka, wala kang utang, wala kang binabayarang iisipin na babayaran. Kasi pag na-delay yung sweldo talaga, ay, masakit din sa damdamin, imbes na buong makukuha, ipambabayad mo na lang sa utang mo. Kaya buta na lang talaga. Yorme is the best. I'm blessed talaga ng mga taga Maynila. They have mayors ko. Babali na yun dito, babali na yun doon. Magkakanda, bali-bali ang buto nun, kakabali sa taas ng interes. Oo nga, no? Tsaka may mga pa. Ano ba tawag? Pag nangutang ka, meron pang tubo. Ang hirap din. Kaya sabi ko, sa mga department head, pag malasakitan ninyo ang inyong nasasakupang empleyado, because, tingnan ninyo, malamang marami naman sa inyo siguro dito, narinig nyo to sa nanay ninyo. Sinabi ng nanay ko huwag ka naggagaling-galingan sa kapitbahay kung sarili mong bahay, hindi mo maayos. So there is... Parang wag kang magmalasakit, tama ba? Wag kang magmalasakit sa ibang tao. Pag malasakitan mo yung pamilya mo muna. No point or being good to others outside of your home. Kung tayo na may sa loob ng bahay natin, pariwara. Walang pagmamalasakitan or concern at the very least. So that's why those individuals, huwag kayong mag-alala, pagka hindi pa kayo sweldo. Pero may sweldo ng iba, ulitin ko yung check-in nyo, nandyan na. Kaya lang walang kumukuha, daan-daang check-in na nandoon, no? Ako na lang kukuha, Yorme. Joke. How I wish nagtatrabaho to kay Yorme. Pero hindi nagtatrabaho nagtatrabaho sana magtrabaho tayo kay Yorme. Ang sarap kaya sumusweldo. Minsan kasi sa vlogger, minsan wala talagang sweldo. Pag wala kang views, wala kang sweldo. Ang hirap din. Hinahanap ko pa yung address boundary ng Quezon City at saka boundary ng Makati. Nahanap ko, tatanungin ko nga kay Director Tandan. Para makawawa naman. But those who are real, work so hard. Imagine, nahanapin pa ni Yorme, hard. You deserve your salary. You deserve the payment. At pumanatag kayo. Hanggat hindi natatapos yan. Although, ako, based on practice, pagka-renewal kasi, usually isang buwan at kalahati ang delay. Pero 2 months may gitna, may problema na yung department head nyo. Kasi pag hindi lumanding sa akin, hindi pa tapos. Tama, mali. Because I'm the last person to sign. And there is no point
there is no point not to sign because it is service rendered. Tanungin niyo si Jas, yung ating treasurer. Si Jas Taligon. Tanungin niyo siya. Nakasama ko yan. She knows very well, bago tayo gagastos o totosgas ng pera, you make sure na may pampasweldo. Yung tipong hindi ka magmamayabang sa ibang tao. Dapat pag malasakitan mo muna yung mga tao mo. Ganun talaga si Yorme. Magbibigay tayo ng gamot, pero yung sweldo ng utaw, hindi natin binibigay. Ano yun? Plastic? Fake yun. So, yung maganda lang sa camera, etong si Yorme, napaka-transparent. Nakikita natin talaga kung ano yung mga ginagawa ni Yorme sa araw-araw. Kahit ngayon pakikipag-usap niya sa kanyang mga direktor, naka-live din yan eh. Kaya manood kayo sa ating mga upload din sa araw-araw. Na-upload din natin yan at kinokomentan. Para updated kayo sa mga ganap ni Mayor Isko Moreno na ano natin yan, kinokomentan. even to this day, Attorney Paul was given directive. The same policy. Sweldo muna bago ang gasta. Kaya napansin nyo mga unang flag ceremony natin, hindi ba kayo natatawa sa akin ang binabalita ko? Oh, may sweldo tayo sa 15, may sweldo tayo sa 30. Bakit? Eh talaga said na said tayo. Pero kahit anong said natin, iniraraos ko. Bakit? May pamilya rin kayo eh. Mamaya kakain din ako ng pork chop. Pag maswerte-swertehan mo pa, may chicken joy pa ako. But what about one of our employees? Hand to mouth. A delay of 2 or 3 days. More so with 3 months. What they will do? Kayo naman ang ilagay ko doon sa kinalalagyan ng ating empleyado. Ano kaya ang mararamdaman ninyo? Ang sarap talaga yung pinuno mo, yung laki rin talaga sa hirap. Nararamdaman niya yung, alam niya, nararamdaman niya yung taong wala. Kesa sa pinuno, para sa akin lang ha, na may mayaman, hindi nila alam, hindi nila naranasan, o mararanasan pa dahil nasa dabi ng kanilang pera. Yung hirap ng mga tao nila na nasa baba, nasa laylayan. Pero kay Mayor Isko Moreno na laki sa hirap, alam niya yung mga pangangailangan ng mga tao. Kaya ayun yung binibigay ni Yorme sa mga batang Maynila, yung mga pangangailangan. Galing talaga. Itong si Yorme, nagkagaling-galingan, pero kami hindi pa sumisweldo. I mean, you have to be practical and logical. Kaya, ulitin ko, yung mga hindi pa nakasweldo, magsalita lang kayo. PM nyo ako para malaman ko kung kaninong department yun. But I guarantee. And sabi nga ni Yorme, PM nyo. Kasi yung mga message nyo na private, na babasa naman yan ni Mayor Isko Moreno. Kaya kung meron kayong mga concern, message nyo lang po si Yorme sa kanyang Facebook page na Isko Moreno Dumagoso. Tulungan po natin din si Yorme na ikalat din yung mga magaganda niyang mga balita. About 3 or 4 na lang. And I said, ewan ko kung tama ako correct me if I'm wrong. Ang isang naging dahilan nila, halimbawa 40. Yung dalawa, hindi kumpleto, isinama sa lahat ng payroll. Sino na damay? 38. Tama mali? Bakit mo pagbabayarin yung 38 sa kakulangan ng dalawa? Kaya hindi pinag-iwalay, nakatamaran nino ng department head. Kaya ganoon ang aking pananaw doon. Pwede mo naman hiwalay yun. At yung 38 yung makasweldo na. Tama mali? Tama, galing talaga ni Yorme. Kung hindi nagpasa yung iba, hayaan nyo na iba.
Tigas sa ulo nila, ayaw nila magpasa, joke. Pero tama naman, no, yung nagpasa talaga i-prioritize, wag nangantayin yung iba na matagal magpasa. I mean, you don't have to be a rocket scientist. So rest assured, to my fellow servant, today is Monday, another week of public service. What is due to you will be given to you. Gusto ko lang, ang request ko lang sa inyo, extra, can you just smile? Smile while we are serving our people. Smile as a universal language. Minsan kahit di kayo nagkakaintindihan, sa smile lang palang nagkakainlaban na kayo. Totoo naman, as a matter of universal language, I just want you to smile. I just want you to love your job. I just want you to have this kind of environment that I am here. I like public service. And those people who will come to me and who will come to my office needs my assistance. Gusto ko ganun ang mindset ninyo. Ganun. Sana lahat no ganun yung mindset, laging naka-smile kasi hindi naman natin alam yung, although sila rin naman, pero mas maganda yung tatanggap sa'yo, pupuntahan mo, laging naka-smile, nakakagaan ng kalooban. Natin lang. At bibihira ang napagbibigyan. And if I may say it again, like what they said, many are called, but few are chosen. And you are the lucky one. Chosen and given a chance to be of service to others. Pinakamasarap na sa trabaho na sa lahat, siguro, yung nakakatulong ka na, may sweldo ka pa. Yes. Hindi ba masarap na pakiramdam yon? And you can be part of the change. This is like entire machine. Meron maaaring tingin nyo sa sarili nyo yung tornilyo, baterya, tanso, bakal. But we are one machine. Without one, you cannot run it properly. That's why I encourage each and every one of you, please create extra step. Tulungan ninyo ako. Hindi ko to kayang mag-isa. 2 milyong umaasa. Tutulungan ka namin, Yorme. Lagi lang kaming nasa likod. Pagpatuloy na natin dahil nag-stop nga yung video ko. Sa araw ng mga taga-lungsod at dumadako sa Maynila. Simple lang ang pangarap ko. Maaliwalas, panatag na pamumuhay sa bawat pamilyang Manileño sa ating lungsod. And in exchange, kayo mag-alala, magsisikap ako maigi. Magsisinop ako. We will make and run the city government efficiently. Kaya sana magsama-sama tayo towards public service. We are here to do service. Ulitin ko ha. Serbisyo sa utaw. Hindi kay Yorme, kundi sa taong bayan. Ngayon naman, kung kayo'y nangangamba na tumutukod tayo sa gastos, huwag kayong mag-alala. Marami pang FFCCCII. Ang magkakalam ko, correct me na lang ha, FFCCII, kung tama yung pag-ano ko. Nagbigay po sila rin ngayong araw ng 30 na NMAX para sa ating mga kapulisan. Grabe. Dumami pa kayo. Sana all. Tama ba yung ano ko? Sukdulan nawa na mamalimos ako para sa inyo. Naging ano, talagang ano,
nilalapit talaga ni Yorme mga batang Maynila dun sa mga pwedeng tumulong talaga rin sa mga batang Maynila at pwedeng tumulong sa kanya. Tandaan nila, sanay akong wala. Nakaraos ako. Iraraos natin ang mamamayan sa lungsod ng Maynila. At ito, dagdag ko lang mga kabungis. Sa flag raising ceremony ngayong araw, marami tayong mga bisita. Ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporation. Pamahalang, ayan, nagbigay nga sila ng 30 na motor. Ganda ng motor, NMAX yun, grabe. May nag-comment nga, sana lagyan daw ng logo ng Manila City Hall yung NMAX na binigay ni Yorme sa ating mga kapulisan. Sana all. Muli, I wish this week God will continue to guide and bless each and every one of you. Magandang umaga, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! God first. Thank you. And that's it mga kabungis-ngis. Maraming salamat sa panonood nyo ng Busilak's Diary. Please hit the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. And please subscribe YouTube channel ng ating Busilak's Diary YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Ingat po kayo palagi and God bless us all.